This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Ilang residente ng Barangay Maluod, Dagupan City nagbabalsa na dahil sa taas ng baha dulot ng pag-ulan. 15 anyos na estudyante na pumasok sa paaralan, 2 araw nang nawawala sa Kalasyaw, Pangasinan. Mag-asawa, pinagbabaril sa kanilang pwesto ng bigasan sa Manabo, Abra. Isa, patay! At NCAA Season 100 theme song na On the Future, kakantahin ng P-pop girl group na G22. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag malem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Ilang residente ng Barangay Maluod sa Dagupan City nagbabalsa na dahil sa taas ng baha dulot ng pag-ulan. Tutukan sa ulat ni CJ Turida. Dahil sa lampas tuhod na baha sa bahaging ito ng Sitio Fisheries ng Barangay Maluod sa Dagupan City, sumasakay na sa balsa ang ilang residente, makarating lamang sa kalsada. Pero ang ilan, nangangaas pa rin na lumusong sa baha. Napasukan na yung bahay ko. Kahirap pag ganitong umuulan na. Ang ilang residente naghihirapan man, sanay na raw sa ganitong sitwasyon, lalo na tuwing umuulan o may bagyo. Sobrang hirap. Nababala ka sa mga bata. Baka mahulog sila. Mayat-maya ang pag-monitor ng BDRRMO sa Sitio Fisheries. Inaalam ang sitwasyon at pangangailangan ng mga apektadong residente na umaabot sa mahigit 80 pamilya. Wala pa naman inililikas sa mga apektadong residente. Kaya minomonitor po natin kasi ayaw din naman natin na magkaroon ng casualties or problema sa ating mga constituents. Kaya mayat-maya ay nagmamonitor po tayo. Patuloy rin ang monitoring ng CDRRMO sa iba pang low-lying barangay dahil sa posibleng pagtaas ng antas ng Pantal Sinukulan River. Lalo't nagkukulay putik na ang tubig nito, indikasyon na bumababa na ang tubig mula sa kabundukan. Napantayan po natin para at least ma-warningan natin kagad yung mga barangay along the Sinukalan River. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala ang pinakahuling sitwasyon sa Barangay Maluod, Dagupan City, alamin sa live report ni Russell Simorio. Russell? Chris, hindi pa tapos ang perwisyong dulot ng masungit na panahon dito sa may Dagupan City. Live tayo dito sa may Sitio Fisheries sa Barangay Maluod at sa mga oras na ito ay patuloy pa rin tayo nakakaranas ng pabugso-bugso at malalakas na buhos ng ulan. Ipakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ng mga residente dito sa may Sitio Fisheries. Mapapansin natin na may bahagyang pagtaas ng tubig kaya't yung mga kabahayan dito, mapapansin natin may mga kanya-kanyang mga tulay na gawa sa kawayan. Ito yung ginagamit ng mga residente palabas at papasok ng kani-kanila mga bahay para hindi po sila mapilitang lumusong sa baha at makakuha ng mga sakit gaya ng leptospirosis at alipunga. Yun nga lang yung problema rito, yung mga residente naman na walang mga tulay na gawa sa kawayan, sila yung napipilitang gumamit ng balsa papunta dito sa may kalsada. Wala namang magiging problema sa kalsada dahil though basa siya pero wala namang namuong tubig. Silipin pa natin ang latest situation sa mga national highways. Dito pa rin sa Dagupan City, madadaanan at possible sa lahat ng mga sasakyan dahil walang baha ang Arellano Street, A.B. Fernandez Avenue, maging ang MH Del Pilar. Yun nga lang, doon sa may banda ng Tapuac District ay may mga stagnant water doon na maaaring makasagabal doon sa biyahe ng mga light vehicles. At last week, sa mga nakarang araw, nagsagawa naman ng meeting at inspeksyon ang lokal na pamahalaan kasama ang Department of Public Works and Highways. Umikot sila sa mga low-lying barangay dito sa Dagupan City at ininspeksyon yung mga lumang drainage system. Isa sa mga iminungkahing gawin ay luwangan itong ang mga drainage system para mas mabilis yung agos ng tubig at maiwasan na ang pagbaha. Yan mo na ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio.
Mga kapuso, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng kaninang madaling araw pero magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Mabagal ang pagkilos ng bagyong Enteng at sunod na tinutumbok ang mainland China. Dahil sa inahatak nitong habagat, uulanin pa rin ang ilang lugar lalo na sa Luzon. Sa datos ng Metro Weather, malaki pa rin ang posibilidad ng ulan sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Cordillera, Cagayan Valley, Isabela, Quirino, Aurora at iba pang bahagi ng Central Luzon. Malalakas na buhos ng ulan ang inaasahan sa maraming probinsya kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Patuloy na pagtaas ng antas ng tubig sa ilang dam sa Luzon na itala kasunod ng mga pag-uulan. Narito ang report. Nakabantay ang otoridad sa antas ng tubig sa ilang dam sa Luzon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Umabot na sa 186 meters above sea level ang antas ng Magat Dam sa Isabela. Ipinagpaliban ng NIA Mariis ang nakatakdasa ng pagpapakawala ng tubig ngayong araw. Tumaas din ang antas ng tubig sa San Roque Dam sa Pangasinan. As of 5 a.m. ngayong September 4, nasa 254.29 meters above sea level ang dam. Mas mataas kaysa sa 253.47 meters above sea level kahapon, September 3. Meron pong bahagya na pagtaas kung papatuloy po itong ulan, pero kung sakaling ito ay lumabas na yung ating mga typhoons, lumabas na, baka naman konti na lang po magiging epekto po nito. Nananatili ring above normal level ang antas ng tubig sa Kayanga River, habang nasa below normal level ang Sinukalan River, Banyaga River at Balingkaging River kahit pa may mga pag-ulan. Sa Marusay River, pumalo na sa 6 feet ang antas nito kaninang umaga, mas mataas kumpara sa lagpas 5 feet kahapon. Inalerto na ng MDRRMO ang mga nakatira malapit sa ilog dahil sa posibleng pagtaas pa ng tubig nito. At the same time, ina-anticipate din po natin na yung tubig na manggagaling upstream ay dito din po siya bababa sa ating bayan. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga residenteng nakatira sa coastal barangay sa Pasukin, Ilocos Norte, pinag-iingat sa banta ng storm surge bunsod ng habagat. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, maghapon ng tuloy-tuloy ang buhos ng ulan sa malaking bahagi sa probinsya ng Ilocos Sur at sa ngayon nga ay mataas at malakas ang alon sa mga baybayin. Dahil sa nararanasang pag-ulan, pinag-iingat sa banta ng landslide ang mga motoristang dumadaan sa barangay Pansyan sa Pagudpud, Ilocos Norte. Bagamat nakalabas na ng PAR ang bagyong Enteng, nangangamba pa rin ng mga residenteng nakatira sa coastal barangay ng Karuan sa Pasukin, Ilocos Norte dahil sa banta ng storm surge. Sa lakas ng alon, may mga inanod troso at basura sa dalampasigan. Dahil po sa paglakas ng alon, kasi masisira lahat ng mga dito. Lalo na nung hindi pa nagawa ito, ma'am, kasi. 4 na barangay ang binabantayan sa ngayon ng MDRRMO dahil sa banta ng storm surge. Ang mga bahay kasi ay ilang metro lamang ang layo mula sa baybayin. Bukod sa Karuan, binabantayan din ng MDRRMO ang mga barangay ng Estancia, Davila at Dilavu. Mahigit 1 linggo nang hindi nakakapalaot ang nasa 800 na mangingisda sa bayan dahil sa masamang panahon. Pinadapa naman ng bagyong ilang tanim na palay sa Badok, Ilocos Norte. Sa Ilocos Sur, nakaalerto pa rin ang PDRRMO sa mga bayan ng Suyo at Cervantes dahil sa banta ng landslide. Pinagbabawalan pa rin ng mga mangingisdang pumalaot dahil sa gill warning. Pinag-iingat din ng mga residente sa mga coastal barangay sa banta ng Daluyong. Chris, sa gale warning advisory inilabas ng Pag-asa ay nasa 5 meters yung taas ng alon sa mga baybayin. Kaya naman, mahigpit na nakabantay ang Philippine Coast Guard, ganun din ang PDRRMO sa mga mangingisda at maging sa mga residenteng nakatira sa coastal barangay. Chris? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jasmine Gabriel Galvan. Samantala, itinanghal bilang Mrs. Universe Philippines North Pacific Asia 2024 ang pambato ng Pangasinan na si Dr. Marie Claire Bustarde Briones.
Hakot Award siya sa prestiyosong patimpalak na ginanap sa Maynila noong August 25. Mrs. Alta 2024, Mrs. UGB 2024 at Mrs. Slimmers 2024 ang mga nakuha nitong award. Magiging representative si Briones sa Mrs. Universe na gaganapin sa South Korea sa October 22. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 15 anyos na estudyante na pumasok sa paaralan, 2 araw nang nawawala sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report. Dumulog sa barangay hall ng Doyong, Calasiao, Pangasinan ang mga magulang ng 15 anyos sa si Angeline Zara na napaulat na nawawala. Kwento ni Tatay Robert, umaga nitong September 2 nang pumasok sa paaralan ng kanyang anak. Pinadagdagan pa nga raw nito ang kanyang baon dahil may gagastusin sa project. Suspendido ang klase nung hapon ng Lunes dahil sa mga pag-ulan, kaya inaasahan nilang maagang makakauwi si Angeline. Pero hindi na nila nakita si Angeline. Hindi na rin ito makontak sa kanyang cellphone. Mag-alas 7 na po ay nag-worry na po kami kasi hindi naman kami sanay na hindi siya nagpapaalam pag ganong oras na. Halos lahat ng na ikot na namin kagabi. Tapos wala po talagang update. Sa kuha ng CCTV camera ng barangay, huling nakita si Angeline dakong 2:30 PM ng September 2 na naglalakad matapos lumabas sa paaralan. Kasama niya ang ilang kaklase at sumilong sa isang talipapa para magpatila ng ulan. Muli raw naglakad si Angeline hanggang sa hindi na siya nakita. Sana po makauwi siya ng maayos. Kung meron man siyang tampo sa amin normal lang naman siguro kasi kami magulang nagmamahal sa kanya. Lahat ng police stations pinaplas alarm yung missing person natin. Sa mga may alam sa kinaroroonan ni Angeline, maaari makipag-ugnayan sa Calasiao Police. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Nahuli na si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Tangerang, Indonesia kaninang pasado 1:00 ng madaling araw oras sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nasa kustodiya ng Indonesian Police ang dating mayor. Sabi pa ng PAOK, nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Immigration sa Indonesian Immigration para mapabalik si Guo sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Kapag nakabalik na si Guo, tiniyak ng Department of Justice na paharapin ang dating alkalde sa lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Aabot sa 70 pamilya apektado ng pagbaha sa Calasiao, Pangasinan ayon sa MDRRMO. Sundan sa report. Lagpas binti na baha ang gumising sa ilang residente sa barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan. Dulot ng mga pag-ulan itong mga nakaraang araw na epekto ng bagyong Enteng. Ang flooring ng bahay na ito malapit ng abutin ng baha. Ang mga alagang hayop inilikas muna sa matataas na lugar para hindi maanod ng baha. Sa barangay Lasip, perwisyo sa mga motorista at residente ang baha sa kalsada. Hirap ang mga light vehicle sa pagdaan. Sa takot na maleptospirosis, nakabota ang ilang residente. Mabuti naman pero baha na, hindi na kami makalabas-labas ng bahay. Nakabota kasi para umiwas sa leptospirosis. Mahirap na. Sa tala ng MDRRMO, aabot sa 70 pamilya ang apektado ng isolated na insidente ng baha sa barangay Lumbang. Umabot pa sa 1.5 feet ang antas ng baha sa lugar. Inaasahan pang tataas ang antas ng baha dahil sa mga pag-ulan. Ito po ay isolated cases. Ibig pong sabihin, ito po ay sa kanilang pinakamababang lugar doon sa kanilang barangay, and usually po ay ito yung mga compound or tubig baha sa kanila ay hindi po umabot sa may kalsada. Tuloy ang monitoring sa iba pang low-lying area sa bayan, gaya ng barangay Talibao, Mangkop at San Vicente. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.
Narito na ang Radyada Balita. Sinira ng malakas na agos ng tubig mula sa ilog ang ginawang detour road ng ginagawang tulay sa Labi-Bungabon Road noong Lunes. Nasa 10 meters ang haba ng nasira mula sa 100 meters na detour road. Kaya hindi muna madaanan ng mga motorista papunta at pabalik ng San Luis Aurora ang kalsada. Base sa report ng DPWH, nasira ang kalsada dahil sa walang patid na pag-ulan sa bundok na bumaba sa Coronel River. Maaaring pansamantalang dumaan muna ang mga motorista sa Rizal Pantabangan Aurora Road kung magtutungo ng Baler at mula Aurora patungong Cabanatuan City. Sa Tanudan, Kalinga, isinara sa mga motorista ang kalsadang ito simula kahapon dahil ito sa pagguho ng lupa at pagkasira ng kalsada, sanhi ng pag-uulan na idinulot ng Bagyong Enteng. Lahat ng mga sasakyan ay bawal dumaan sa bandang Darulong via Bawak-Dupligan Road dahil sa bumagsak na kalsada at mga gumuhong lupa. At isinara kahapon ng umaga ang Dalton Pass na gateway sa Lambak ng Cagayan dahil sa dalawang trailer trucks na humambalang at nasira sa gitna ng daan. Agad na rumisponde sa lugar ang mga otoridad para magmando ng trapiko habang gumawa sila ng paraan kung paano maigigilid ang mga trailer truck. Nadadaanan na ang nasabing kalsada ngayong araw September 4. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Mag-asawa pinagbabaril sa kanilang pwesto ng bigasan sa Manabo, Abra. Isa ang patay. Tutukan sa report. Idineklarang dead on arrival sa Rural Health Unit ang negosyanteng si Rodel Bermudez habang sugatan ng kanyang misis na si Kagawad Zoraida Bermudez ng Barangay Patok, Bukay Abra. Pinagbabaril sila sa kanilang pwesto ng bigasan sa Barangay San Ramon West, Manabo, Abra. Pasado 1:00 ng hapon kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, nagpanggap umanong kukuha ng bigas ang gunman hanggang sa pinagbabaril ang mga biktima. Base iti witnesses tayo, nakita da nga pa, dadajay unig iti pwesto da nga bagasan. Idinto ta dati nakamotor, riding in tandem, bimabala ito inay backride. Apan nalatamot pinaltugan ida. Sa hot pursuit operation, naaresto sa checkpoint ang mga suspect na lulan ng motorsiklo at pick-up sa Barangay Layugan, Bukay Abra. Bali, base kasi sa informasyon, dalawa sila na may parang nagko-convoy yung dalawa. Nauna lang yung motor. Isang lalaki ang sakay ng motorsiklo habang 5 katao ang nakasakay sa pick-up. Na-recover sa loob ng pick-up ang 3 caliber 45, isang caliber 25 at mga bala. Ang pick-up ay pagmamay-ari ni Manabo Councilor Jansen Sales. Depensa niya, papunta sila ng bayan ng Bangged kasama ang pinsan at menor de edad na anak nang nakisakay umano ang dalawang lalaki. Ati ko agad mag-ako mat-investigasyon, sir. Tapno kita anda ta awam ti panunumi agama kan di kasing singko amot amumi di tanga banag ke adalamon ni lugan mi ke mo spektaring nga kasday. Hindi pa pinangalanan ang ibang suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon. Titingnan din kung ano ang partisipasyon ng bawat isa sa nangyaring pamamaril sa bayan ng Manabo. Inaalam pa ang pangunahing motibo sa insidente. CJ Torida, 1 North Central Luzon. NCAA Season 100 theme song na Own the Future, kakantahin ng P-pop girl group na G22. Narito ang report. This is our league, this is our moment. Sabi nga sa lyrics, this is our league, this is our moment. Sa puso mo, sky is the limit. Talagang walang hanggan na potensyal ng mga student-athlete na tampok sa bagong theme song ng 100 season ng National Collegiate Athletic Association o NCAA, ang Own the Future. Kakantahin ng fastest rising P-pop girl group na G22. Layon daw ng kantang makapagbigay inspirasyon sa mga kabataan. Gusto namin malaman ng mga tao, especially young people, na the sky is the limit. Kaya nila lahat ng mga pangarap nila to keep dreaming and believe in yourself. And syempre, stay humble, but believe in yourself and be proud of yourself. Dahil mga fan din ng collegiate sports, dream come true para sa girl group ang maging singers ng bagong theme song. Well, first of all, we're so grateful for this opportunity kasi growing up, we would watch NCAA, diba? We support different schools, support their own teams, and
na makabilang po sa kakanta ng theme song. It's such a surreal moment for us. Definitely another one for the books for G20. Abangan ang G22 sa ilang venue kung saan kakantahin nila ng live ang Own the Future. Kabilang na ang opening ng NCAA Season 100 sa September 7. Kantahin po namin siya sa NCAA. Finally, mapaperform po namin siya live din sa lahat, sa mga arena po yan. And also, thank you so much po talaga for this opportunity. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Parehong nakahandusay sa kalsada ang dalawang driver na ito matapos magsalpukan ang kulong-kulong at motorsiklo sa Barangay Paayas, Burgos, Ilocos Norte noong Lunes, September 2. Agad silang isinugod sa pagamutan pero ang 69 anyos na si Lorenzo Carcaida na siyang nagmamaneho ng kulong-kulong ay binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital. Nagpapagaling naman ang driver ng motorsiklo na nasa maayos ng kalagayan. Ilang learners nasasayangan daw sa araw na wala silang pasok sa paaralan. Sundan sa report. Imbes na nasa paaralan, tumutulong na lang sa mga gawaing bahay ang 18 anyos na si Jeroline Terado ng Dagupan City. 2 araw nang hindi pumapasok sa paaralan si Jeroline bilang grade 12 student. Alinsunod ito sa ibinabang kautusan ng lokal na pamahalaan na kanselasyon ng klase dahil sa nararanasang sama ng panahon na dulot ng habagat at nagdaang bagyo. Mahirap po kasi sa sa messenger po siya nagsisend ng mga activity. Siyempre hindi po namin maintindihan masyado. Yun nga, hindi makapag-aral mabuti. Kaya yan, dito lang muna sa bahay. May kabuuang mahigit 170 araw ang bilang ng school calendar ngayong school year 2024-2025. Nasa transition period kasi para bumalik na sa old school calendar. Pero ayon sa Schools Division Office, hindi raw ito maaapektuhan dahil may mga ibinigay na module sa mga learner na kanilang babasahin at sasagutan tuwing may class suspension. Yun nga lang, aminado ang tanggapan na hirap silang i-monitor ang mga learner sa ganitong sitwasyon. Like checking kung, are you working on module, so and so. And of course, may mga outputs tayo na pinapasubmit sa kanila when they get back to class. Nagsimula ang klase noong July 29 at magtatapos sa April 15 sa susunod na taon. Payo ng Division Office sa mga learner na huwag i-enjoy ang mga class suspension, kundi mag-aral pa rin habang nasa bahay. Kailangan din daw ang gabay ng mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Pagguho ng lupa sa bahagi ng Bypass Road sa Calasiao, Pangasinan lalo pang lumala dahil sa mga pag-uulan. Silipin sa report. Ginagamit na bilang alternatibong daan ng ilang residente ang bypass road sa Barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan kahit hindi pa ito sementado. Pero doble ngayon ang pag-iingat sa pagdaan dahil sa naitatalang pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng kalsada. Maisagat para hindi gumuho yung lupa. Kapansin-pansin na rin sa lugar ang malalaking crack dahil sa mga pag-ulan. Hindi pa tapos ang pangamba ng ilang residente dito sa Barangay Nalsian sa Calasiao, Pangasinan sa epekto ng bagyong Enteng. Mapapansin natin dito nga sa may bypass road halos lumawak pa itong ang pagguho ng lupa at mapapansin natin kung magpapatuloy pa itong ang pag-ulan mas lalawak pa ito at dadaus-dus nga yung lupa papunta dyan sa baba. At ang isa sa pinangangambahan na maapektuhan ay itong bahay na malapit lang sa area. Mapapansin natin yung bahay yari sa light materials at talagang kung nag-erode pa itong lupa, talagang yan ang problema. Tinabunan na ng malalaking bato ang mga naunang pagguho ng lupa sa bypass road. Ayon sa MDRRMO, saturated na ang lupa dahil sa mga pag-ulan. May naging effect kasi yung naranasan natin na matinding init ng panahon. No? So yung lupa natin, kaya pa niyang i-absorb yung tubig ulan. Although ngayon, since tuloy-tuloy, syempre ina-expect natin na pag super saturated na, may tendency talaga na magkaroon ng pagbaha.
Kita naman sa cellphone video na ito ang gumuhong lupa sa bahagi ng Barangay Baybay Norte, Sual, Pangasinan. Dahil ito sa tuloy-tuloy na pag-ulan, walang nasaktan sa insidente pero nasira ang metal barrier sa lugar. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. 34 na alagang baka nalunod matapos umapaw ang ilog sa kasagsagan ng bagyong Enteng sa Angadanan, Isabela. Silipin sa report. Patay na ng maiahon ang nasa 34 na baka sa Barangay Salay, Angadanan, Isabela. Nalunod ang mga alagang baka matapos tumaas ang antas ng tubig at umapaw ang tubig sa mga ilog dahil sa mga naranasang malalakas na ulan na dulot ng bagyong Enteng. Ayon kay Barangay Kagawad Rodolfo Gazingan ng Barangay Salay, 13 magsasaka ang nagmamay-ari sa naanod na mga baka. Aniya, noong Lunes ay bigla ng pagtaas ng tubig sa ilog kaya hindi na nila naisalba ang kanilang mga alagang baka na nasa tabing ilog. 7 baka pa ang nawawala maliban sa mga nalunod. Samantala sa Quirino, Isabela, isang kalabaw ang nalunod sa ilog sa bahagi ng Barangay San Jose, Quirino, Isabela kahapon. Ayon sa punong barangay, hindi pa alam kung sino ang may-ari ng kalabaw. Sakaling walang kumuha sa patay na kalabaw, maaaring ilibing na nila ito. CJ Torida, One North Central Luzon. Mas mababang volume ng aning palay inaasahan ng ilang magsasaka sa Kalasyaw, Pangasinan sa pagsisimula ng anihan. Silipin sa report. Magsisimula na sa susunod na linggo ang anihan ng palay ng ilang magsasaka sa Kalasyaw, Pangasinan. Pero ngayon pa lang, inaasahan na ng mga magsasaka ang mababang volume ng harvest dahil sa naging epekto ng El Nino ngayong taon. Dati umaabot sa 120 kaban ng palay ang naani sa 1 ektaryang taniman ni Mang Teng sa Barangay Ambutul. Pero ngayon, maswerte na umano kung umabot ito sa 60 kaban ng palay. Kasi nung tag-init, kukunti na kulang sa patubig. Umaasa ang mga magsasaka sa mataas na buying price ng palay para makabawi sa farm inputs. Para ng kunti, makabawi. Saka makabawi ng mga gastusin kasi ganyan ang makukuha kukunti. Nananatili sa 19 hanggang 24 pesos ang presyuhan ng palay ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Pero sa October pa umano ang main harvest season, kaya inaasahan pang magbabago ang buying price ng palay. Wala tayong problema sa Roca Rice. Mag-start na yung anihan by October, November, December. Yung product naman natin dito sa local, abot pa na first week October. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Binaha ang ilang lugar sa Nueva Ecija dahil sa epekto ng nagdaang bagyong Enteng at Habagat. Sa bayan ng Likab, 8 barangay ang apektado, katumbas ito ng mahigit sa 3,000 pamilya. 7 pamilya ang nananatili sa evacuation center. Binahari ng barangay Santa Clara sa bayan ng Quezon. Mahigit sa 500 individual naman ang inilikas. Agad namang naghatid ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Baguio-based singer-songwriter na si Plume may sophomore single under Algie Records entitled Panggap. Naritong report. Matapos ang matagumpay na pag-release ng kanyang debut single under Algie Records na Beautiful noong Marso, muling nasundan ng panibagong proyekto ang Baguio-based singer-songwriter na si Plume. Ito ang kanyang sophomore single na Panggap na siya mismo ang sumulat. Naisulat ni Plume ang Panggap noong 2022 na tungkol sa isang taong naghahanap ng kapareho para magpanggap na masaya. Ngunit sa kanilang journey sa pagpapanggap, matututunan din nilang maging tunay na masaya. Is about someone na nagpapanggap na masaya siya. Pero at the same time, ayaw niyang maging malungkot na mag-isa, kaya magtatawag siya ng someone na magiging special sa kanya while being on the journey of trying to find himself. Sa pamamagitan ng kanta, umaasa si Plume na makapagbibigay ito ng inspirasyon sa ibang tao na maging totoo sa sarili. Magpapanggap lang tayo masaya. Di mo kailangang masabayan ng aking nararamdaman.
Sa unang labas ng panggap noong nakaraang linggo, pumwesto ito sa Fresh Finds ng Spotify. Mapapakinggan na rin ito sa iba pang music streaming platforms worldwide. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.